Hindi pa rin naman kami tumitigil sa paggagawa ng cages. Kung meron man sa inyong gusto magpagawa, pwede nyo akong kontakin, pwede nyo akong i-message. Napakaganda, napaka-quality ng cages na binubuo namin. Ayan guys, bale nag-start na si Kuya Buboy natin na putulin nga yung cage na magkasama. Ayan. So ang ginagawa niya ngayon ay pumuputol siya ng tubo na ilalagay niya. Ayan. Dito sa ibabaw ng mga cages. So yun yung magiging way para mapagdugtong, kagaya nito. Ayan. Para mapagdugtong yung bawat layer ng ating cage. Ganon din naman dito sa ibang to. Ayan. So ganon din yan. Na lang, ito talaga, mas magaan siya kasi mas maliliit yung mga bakal nito compare dito sa cage na ginawa namin dati. So bawat layer na yan, aalisin yan dyan para mas magaan at mas madali yung pagbuhat or paglipat ng mga cages. Kung mapapansin nyo, wala siyang katulong kanina. Pagkatapos niyang putulin yung cage na yan, nabuhat niya dito. Ayan. So mag-isa niya lang nabuhat yan. So ibig sabihin, hindi na siya ganun kabigat. Kagaya nung kapag magkasama pa yung dalawang cage. So ito yung status, no? Ito yung sinasabi ko na lalagyan. Yeah. So nalagyan na ng tubo. So ito yung pinakataas. Kaya wala. Ito yung, sorry. Ito yung pinaka upper part ng cage. So yan. So pag nalinis ko yan, magmumukha yung bago. Palitan natin yung mga cable tie. So bale, ang ilalagay dito na tubo, ayan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kagaya ng sa lahat. So lahat ng ilalim ay lahat ng nasa ilalim ng cage na yon, malalagyan siya. So ngayon, individually nang maitataas itong ating bawat layer ng ating cage. So mas mainam siya una kasi nga hindi na siya ganoon kabigat. And then pangalawa, madaling mo na siyang malilinis. Ayan. So puntahan natin ulit si Kuya Buboy dito. So, ayan. So ito yung pinakababang part ng ating cage. So, since wala rin yan, dugtong-dugtong yan, dugtong-dugtong. So lalagyan din yan ng ganda ng salamin. Parang teacher. Ayan, so nalagyan niya na rin dito. Meron na rin. Ayan. So good thing, no, merong marunong gumawa. Kasi kung hindi, isa pa yan sa sa magiging expense mo pagdating sa pagpupugo. Kasi hindi po mura ang magpagawa ng cages. Yan po ay sa tunay na buhay, hindi po mura magpagawa ng cage. Kaya po at least dapat meron kayong knowledge or at least meron sa inyong may marunong sa paggawa or pagbuo ng cages. Kasi ito pong cage na to, nung binuo namin, way back 2 years ago, sabihin natin 2 years ago, nung nagbebenta kami ng cage, bali made to order siya, ang presyo po ng cage na to ay umaabot ng 25,000. So dun sa 25,000 na yon, hindi pa kasama dun yung
Hindi pa kasama doon yung sahod or sapin sa ipot kapag umiipot yung mga pugo, and hindi po kasama ang delivery fee unless pipick upin nyo dito sa amin. So, ayun, hindi pa rin naman kami tumitigil sa paggagawa ng cages. Kung meron man sa inyong gusto magpagawa, pwede nyo akong kontakin, pwede nyo akong i-message. Napakaganda, napaka-quality ng cages na binubuo namin. Kasi una, ang bakal nito, 10mm ba to? No, 10mm ito, yung pinaka-framing niya. So lahat ng kanyang, ano ba tawag dito? Support na bakal ay 9mm. Tapos, ang maganda dito sa cage na to, meron tong steel matting. Bakit kailangan ng steel matting? Yung steel matting kasi, yan yung susuporta sa bigat ng mga pugo. Kasi kung screen lang, kahit may bakal pa yan, nasubukan ko na yun sa kauna-unahang beses na gumawa kami ng cage, hindi kami nilagay ng steel matting. So, ang nangyari, lumundo. Wala namang masamang nangyari sa pugo. Ang problema is yung mga itlog, hindi siya gumugulong. Susungkitin namin siya dun sa ilalim ng cage. Susungkitin namin para mapalabas namin yung mga itlog. So, napakahirap. Tapos, ang nangyayari doon, mas madali siyang nababasag. Kasi nga, nagkukumpulan yung mga itlog dun sa spot kung saan siya nakalundo. And then, pag nadaanan ng pugo, nagtakbuhan sila doon, may tendency na mabasag ka agad. Lalayo muna tayo dito kay Kuya Buboy. Kasi, mausok. So, mausok yung wine-welding niya. Ayan. Ito bang isa na cage natin? Gaganyanin mo rin? No? Wala ka namang gagawin eh. So, baka itong isa pa... 3-layer na yan? Dalawa. Isa yung pinakababa, tapos isa dalawa. Okay na ito, malit naman bakal nito eh. So, sabi ko nga, ito yung cage na pinagawa ko dati kay... Ha? Same bakal. Uy, mas malit yan oh. 8 lang to. Dito 8 lang eh. Ito sa may pato ka, sa naka-carrier, may 9mm lang. Ang ibabaw 10. Pero ba't mas magaan to? Oo. Maganyan kung maghiwalay. Siguro kaya mabigat to kasi nga 3 tapos 2. So yun, hindi na kasi nga itong cage naman na to is nako-collapse naman siya ng 3 beses. So isa sa pinakababa, tapos yung 2 layer, and then 2 layer ulit magkasama. So ito yung kauna-unahang cage na pinagawa natin kay Don Eman. So kamusta na kaya si Don Eman ngayon? So ayun. And then, itong cage natin, so usually kasi merong gumagamit ng ganito para din siyang maliit na steel matting naman na ang size niya ay 1x1. So, dyan lusot yung mga ulo ng pugo. Ito kasing sa atin, 1x1 din, pero plastic matting naman to or plastic screen. Ito kasi steel matting yung kanya. So, maganda to pag lagi mong pinipinturahan kasi time by time, ito kasi nagkakaroon ng kalawang. So hanggang sa maubos na siya ng maubos, unlike dito sa plastic, kahit basain mo siya, mainitan man siya, kung nakalagay lang naman siya dito sa loob ng building mo, magtatagal. No, magtatagal talaga to. Hindi mo to basta-basta masisira unless masunog siya. Unlike dito sa ganito na klase ng screen or matting, so 1x1 din naman na to, pero ito kinakalawang. So meron kang kailangan gawin dito, kailangan mong magpintura as preventive measure para hindi siya lagi kalawangin. Dito kasi hindi. Linisin mo lang, yun na yun, as is na, nakabit mo na lang ulit. So wala masyadong maintenance na ginagawa. So after nito na ma-disassemble nga ni Kuya Buboy lahat ito, patapos na siya actually. Kasi yung mga nasa labas, nalagyan niya na yun ng tubo. And then ito na lang, actually isa na lang kasi tapos na siya dito. And then, ilalabas, and then lilinisin. Then after malinis, ayun, tapos na yun. Tapos na yung preparation sa cage. Kasi, susunod nun, lalagyan naman siya ng, kasi dito, puro na siya, tali. No? Papalitan natin siya ng, ng cable tie para mas madali and then mas malinis ding tingnan yung ating cage. Nga pala, bago ko makalimutan, ang sukat po ng cage na ito ay 10 feet. Roughly around 3 meters yan.
So 10 feet by 2 feet. Ang 2 feet po dito ay mula po dito sa mismong base ng cage hanggang dito lang sa harap. Hindi po kasamang egg catcher. Ano po? So ito po ay 2 feet plus another foot dito po sa harap na magsisilbing tambayan ng mga itlog na gumugulong. So dito maiipon yung mga itlog na gugulong mula doon sa loob ng cage. So kung mapapansin nyo po, naka-elevate yung ilalim ng cage. So dito mataas siya pababa hanggang sa pababa dito. Yun po, ang reason nun is para gumulong yung mga itlog. No, yun lang yung pinaka main reason nun kung bakit medyo naka-elevate siya, kasi kailangan gumulong yung mga itlog dun sa loob ng cage para hindi siya ma-stuck doon, at the same time mas madali mo siyang makukuha. So ang sukat ng plastic screen or matting natin dito is sa ibabaw at saka sa ilalim 1/2 inch. And then yung likod at saka itong harap, yun yung 1 inch. Kasi kailangan lumusot yung ulo ng mga pugo. No? So ayun, kung meron pa kayong question about sa cages na to, message lang kayo sa akin, and then sagutin natin yung other concerns nyo pa. And then mamaya balikan natin si Kuya Buboy, update natin kapag natapos na tong mga cage na hindi na to nire-renovate, ito ay ginagawa natin ng improvement. Para sa gagamit, para sa ating mga pugo, hindi tayo mahirapang maglinis at para magaan. Balikan natin si Kuya Buboy. Bali, natapos na ni Kuya Buboy itong ating mga cages. So, kung noon, kapag itinaas yung ating kulungan, 2 piraso lang. So, mapapansin nyo, nakakalat na sila ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. So, nahati sa 5 bahagi yung ating cage. So, sabi ko nga sa inyo, for easy access din, mas magaan na siya. Ayan. So, mas magaan siyang buhatin. Actually, hindi ko nga alam kung paano nilabas to ng mag-isa lang siya. Kung nakita nyo, dun sa building natin, dun niya nakalagay. So, binuhat niya tong mag-isa. Magaan naman niya. So, di hamak na mas malakas ang katawan ni Kuya Buboy kaysa sa atin. So, nabuhat niya. So, ang sunod nito, sabi ko nga, ilabas niya kasi lilinisin ko. So, ang sunod na step na gagawin natin is maglilinis tayo ng ating cage para maibalik naman natin ulit dun sa building. So, bago natin ibalik, siguro lilinisin natin yung building, and makikita natin na mas madali na yung pag-transport ng cage in and out ng ating mga building. So, wala naman kasi talagang specific na sukat yung bakal na pwede natin gamitin or anong design na kailangan ng bakal para pag bumuo tayo ng cage. Ang main concept lang kasi niyan is yung hindi magiging crowded yung mga pugo, yung may access sila sa patuka, may access sila sa painom. Yan lang naman yung pinaka-importante. At syempre, mamaintain natin na laging malinis yung mga ipot, lagi nating maalis. Kasi sabi ko nga sa inyo, magkokos yan ng sakit sa ating mga alagang pugo. And syempre, ayaw naman natin na magkita ng mga uod sa ating building or sa ilalim ng ating mga cages. Kasi una sa lahat, nakaka-attract yan ng langaw. Kung wala kang preventive measures sa mga langaw, ma-attract niya yung langaw kasi yung amoy pa lang ng mga ipot ng pugo ay napakabaho. Nagkukos din yan ng sumisingaw na ammonia na pwedeng mag-cause ng sakit sa ating mga pugo, especially pwede ding mag-cause ng sakit sa ating mga nag-aalaga. So, ayun nga, mahirap in a way na itong pag-aalaga ng pugo ay maselan. Madami kang factors na dapat mong alamin. Pag-aralan mo munang mabuti. Kung sa palagay mo ito yung business na para sa'yo, go. Pwede mong gawin. Hindi kita sa ini-encourage, pero sabi ko nga, pag-aralan nyo munang mabuti kung ano ba yung mga dapat na isaalang-alang ninyo bago kayo mag-start ng ganitong klaseng business. Kung para sa'yo ito at pakiramdam mo para sa'yo ito, pag-aralan mong mabuti bago mo pasukin kasi mahirap. Una, makasaalang-alang dito yung budget mo, and syempre maglalaan ka ng oras. Sabi ko nga sa mga naunang mga videos na ina-upload natin, kung may pera ka, meron kang puhunan, madali kang magnegosyo. Yun yung totoo. Ang problema, kung hindi mo mababantayan yung negosyo mo, tiyaasa mo lang basta-basta kung kani-kanino or kung kani-kanino lang, possible na magkaroon ka ng problema.
in terms sa pagmamanage ng mga pugo, hindi mo nakikita. So madaming mga nag-abroad or mga OFW na nagkakagusto ng ganitong klaseng business kasi pakiramdam nila, madali lang, papatukain lang, lilinisin lang ng ipot. Pero hindi po ganoon kadali kasi maselan po ang mga alaga nating pugo. Dapat yung mag-aalaga ng inyong mga pugo is merong puso. Merong puso sa pag-aalaga dahil unang-una sa lahat, itong mga pugo na ito is nangangailangan ng tamang supply ng pagkain, painom. I-check mo rin kung merong sakit, observant ka dapat pagdating sa mga ipot. So madaming factors na dapat mong pag-aralan bago ka pumasok sa ganitong larangan ng pagninegosyo. So, ngayon nga, kung pakiramdam mo, nagustuhan mo yung videos ko, meron kang natututunan dito sa mga ganitong klaseng videos, guys, mag-subscribe kayo sa akin. Try natin, pilitin natin na tuloy-tuloy tayong mag-upload ng mga ganitong klaseng videos. Hindi dahil masayang mag-upload, masayang mag-video, hindi. Natutuwa ako mag-share ng mga informative na mga content sa inyo, lalo't alam ko na merong mga taong kagaya nyo na nangangailangan ng gabay in terms of pag-aalaga ng pugo. So ayun, sabi ko nga sa inyo, itong cage natin ngayon, very accessible na siya, very magaan. So linisin muna natin itong ating mga cage. Pag nalinis natin to, lilinisin natin yung loob ng building bago natin ibalik. May isa pang cage dun sa loob, ipapalabas ko rin kay Kuya Buboy para malinisan rin. Kasi gusto ko na malinis na muna lahat bago natin i-transfer yung ating mga cages. So yun nga, napaka-accessible na niya, madali na siyang buhatin, madali na siyang i-transport itong ating cages in and out ng ating building. So kung meron kayong mga questions pa or kung ano pang mga gusto nyong pwede nating i-content, mag-comment kayo kasi nagbabasa naman ako, though hindi na ako minsan nakaka-reply. So nagbabasa-basa ako ng inyong mga comments dyan para at least kung ano ba yung much interesting na question, nire-replyan ko. Pero kasi pag yung mga question is yung common na question na alam ko naman na nakapag-upload na ako ng ganung videos, minsan ang nire-reply ko na lang, pakihanap na lang po yung video regarding dyan. So madami naman, nakabase naman tayo sa title, kung ano yung title na nilagay natin, most of the time, yun naman yung content na ginagawa natin. So, for this video, so, naka-focus ako sa improvement ng quail cage kasi nga, gusto natin na maging magaan, mas madali para sa nag-aalaga and sa nagmamanage ng quail farm, yung pagdadala or pagbibitbit in and out ng ating cage. So, ayun, medyo mainit na dito sa spot na to kasi nga nakakalat dito yung cage kaya kailangan dito tayo ma-share or maipakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura kapag nahiwa-hiwalay mo yung per layer ng quail cage. Mostly ng mga gumagawa naman ng mga cage ngayon, ganito na rin yung technique na ginagawa nila. Kasi nga, kung itatransport nila yung mga quail cages like i-deliver pa nila, so mas madali yung ganitong way kasi mas magaan. Usually kinakarga kasi sa truck, mabigat kapag sama-sama yung cage. Pero pag ganito na individually na siya, per layer na siyang nakahiwalay, so mas madali na siyang maitatransfer or maitatransport. So kung ikaw ay nagbi-business ng quail cage, malay mo, baka meron din. So pwede mo tong gawing idea, no? Hiwa-hiwalayin nyo yung quail cage nyo para mas madali na maitransfer or maitransport yung inyong mga quail cages. Once again guys, ito ang inyong Kuya Ace ng Lakbay ni Alas or Quail Farming TV. Huwag na huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya o pwede niyong gawin. Never stop dreaming guys, please. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.